June, okay? Na-inform ako. Well, kailangan kong pigilin yung bibig ko. Bigyan mo yung bibig mo. Okay. Baka mapahamak ka. Okay. Ganito kasi yan. Na-inform kasi si Harry ng lawyer na magaling din doon. Right? Nalalaman ko sinunod ako na kapag susubukan ngayon yung path na yon na naisip ng isang magaling na abogado, international lawyer na si Harry Roque, na susubukan yung pathway na yon na domestic legal remedy. According to lawyer, pag final natin, kasi ang importante daw dito yung time, di ba? Para mapabilis ang paglaya. Tandang-tanda ko ang naging usapan doon. I-ready na lahat and everything para pagbalik ni Sarah ay pipirmahan niya, magre-retain siya doon sa lawyer na yon. Yun yung pathway. Then kapag naka-retain na siya, i-expect natin magkakaroon ng pagdinig sa the Netherlands court, okay? Then by August, tandang-tanda ko, I was so excited nung narinig ko yun, na by August, kapag pumabor sa atin ang korte ng Netherlands na walang jurisdiction ang ICC kay Pangulong Duterte, August dapat napapalaya si PRRD. Well, natatanda ka, June, July yata ang balik ni July ang balik ni Inday Sara doon. Ang sabi ng abogadong yon, kung gusto ng family, okay, i-ready na natin, by July, pipirmahan na ni Inday, magre-retain ka na sa lawyer, asikasuhin na nila, then by August, magkakaroon ng hearing kasi I asked that question personally through Harry. I asked that question. Sabi ko, spokes, ano yung chances na pag ako naman kasi di ba na ako kamag-anak, nag-ano lang ako, pa lang din ako paminsan-minsan. Sabi ko, tanong natin na kung, kunyari, ma-retain na nila itong lawyer na ito, then sign na ni Inday Sara o ng family by July, ano yung timeline? Tinanong ko yun ano yung timeline na mapapalaya si PRRD? Ang sabi ng lawyer, for the record, hindi nagsisinungaling si Maharlika. For the record, kasi may minutes of minutes of meeting yung mga eksenang mga ganyan, di ba? Ang sabi niya, pag umayon ang korte ng Netherlands, end of August, uuwi si Pangulong Duterte. Alam mo, kinalibutan ako noon. Ayoko lang na magsalita kasi ayoko naman na pala sabihin, si Maharlika feeling, ganito, anong alam nito, ganyan-ganyan. But yun ang katotohanan. Yun yung pathway na pinili namin at pinili kong suportahan through Harry. Kasi naniniwala ako sa kakayahan ni Harry dahil dati siyang presidential secretary ni PRRD at hindi siya basta-bastang abogado na nagtatago sa likod ng mga alpot. Siya ay abogado na humaharap. Sabi nga ni Remulla na si Harry daw napakatalino. Okay? Kaya nila hindi makuha-kuha. Bakit matalino si Harry? Kasi si Harry, ginagawa niya ang lahat ng legal remedy para hindi siya makidnap ng mga bangag. Hindi si Harry lumalabas sa illegal na remedy o pambubudol katulad ng ginagawa ng alpot. By the way, balikan ko yon yung August na yon na sabi ko. Kasi you talk about what timeline? Yeah, time is the essence. Di ba? Yun yung time na sabi ko, shit, pag na-file pala to, pag nag-file pala ng domestic legal remedy case against ICC by August, makakauwi na si PRRD. Alam ni yan. Alam ni Miss Hanilet. Okay? Yeah. Alam ni Hanilet yan. Alam ni Kitty yan. Kaya nga, ganun na lang ang galit ni Kaufman kay Harry Roque. Kahit balikan nyo yung mga interview. Galit na galit si Kaufman kasi sinabi ni Kaufman, crazy idea daw yun. Remember that? Yung sinasabi ni Harry na legal remedy, crazy idea. Meron bang kukunin si Harry o yung abogado na mga informasyon ng OFW? Wala. Ang ipiprepare lang ng kampo ni Pangulong Duterte ay ang mga ebidensya para ipresenta sa korte. Yung alpot, legal ba yan? Ang pagkukuha nila, may lawyer ba sila? Ayaw nga humarap Nagtatago nga sa likod nila. Nag-name drop ng isa, lawyer ito ng mga lawyer ni Pangulong Duterte. Sino yung mga lawyer na yon? Bakit ayaw nilang ilabas? Yun ang question natin. If we talk about time, my goodness, we are ahead of you, alpots. Kahit hindi, well, ako naman kasi, lang ako, sidekick lang ako ni Harry. Sidekick lang talaga ako. We are ahead of you. If you talk about remedy, if you talk about pathways, bullshit. Diba? Now, ano pa? Ang mga eksena sa banga. Diba ngayon, ayaw pa rin tigilan si Inday Sara
'Di ba? Puro Sara, puro mga Duterte. Pinagbibintangan na naman na ang mga Duterte ang gumurgur. 'Di ba may twist silang gano'n, gumurgur kay Cabral. Nakita niyo? Tapos dadagdagan pa ng mga alpot. Bakit hindi nila alam mo abalang-abala sila sa pagkuha ng mga information. Imbis na abala sila sana na, boljakin ng boljakin ang mga bangag. Dahil iyan ang mastermind ng lahat. Budget insertion, smuggling, polboronic, lahat na. Bakit hindi nila tinitira si Bangag? Bakit pag kay Bangag, hindi nila minumura ang bait-bait nila? Pero si Marlica, si Edwin Amora, naliligo ng mura daw. Naliligo kami ng mura sa kanila. Oh, pag minura ba nila kami, mas mapapalaya nila si PRRD? Kaya kami minumura kasi nahubaran namin sila. Kasi nasusunog namin ang kanilang mga kaalputan. At dito po kay Maharlika, ang essence ng vlogging is about freedom of expression, fighting for what is right, and you have to be transparent and accountable sa mga viewers na nakikinig sa'yo. At syempre, kung kaya nating protektahan ang ating mga palanggang OFW na naluloko, nandito lang po yung Team Alindog. Kaya naman, I love you guys and enjoy kayo sa inyong mga pamilya, kahit na simple lang ang handaan. Ang importante ay wala kayong ninanakaw at wala kayong inaapakang tao. Masarap mabuhay na hindi bayad ang pagkatao mo, wala kang ninanakaw, kumbaga fair deal ang buhay mo. Kaya mabuhay. This is your palangga. Kling, 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 klang, klang, klang. Diba? All right, see you.